Mayroon lang follow-up si Joey. Okay, si Joey. Okay, si Okay, Joey sabi niya, Libaybo. di Debre. Okay? Libre. Oo. Ngayon sabi niya, may follow-up daw ba yung PDEA doon sa special order na during the first hearing kung saan na-dismiss ikaw, Oo, di ba? kaya May nga binanggit ko na hindi 'yun, ka 'di ba? eligible. Oo, binanggit ko nga, sabi ko nga, hindi wala man lang akong twin due process na requirement, yung notice and hearing. Kasi kung titignan mo, taga Metro Manila lang ako, 'di ba? Taga Metro Manila lang ako, bakit hindi man lang ako nakatanggap ng notice at saka hindi ako nakapag-attend ng hearing? Kasi may pre-charge yan, may summary dismissal proceedings, 'di Mhm. ba? Basta na lang sila naglabas ng ganyan, ano yan, 'di ba? Yeah. Ano, At automatic? At sabi ni Joey, nanghingi ka daw ba ng proof of service? Kaya nga, oo, hiningi ko. Nagbigay, Kasi ano nga, ang sabi nila? wala. Sabi ko, asan yung ba't ngayon ko lang nalaman niya, asan yung katibayan nyo? Sinabi ko kay General Lasso yan eh. Asan yung Yon. katibayan nyo na natanggap ko yan? Asan yung katibayan na di ba? Isa yan dapat sa mga ipoprovide nila sa susunod na mga hearing. Oo, kasi unang-una, di ba, ba't ako nakapag-clearance, di ba, sa PNP? Kasi unang-una, bago ka makapasok sa PDEA, no, Aha. meron kang PNP clearance, may DI, di ba? Meron kang legal service, may IAS, Mhm. di ba? So yun maipoprovide mo eh. Certificate of non-pending case doon Mhm. sa unit mo. Meron kang lahat eh, ipoprovide mo. Tapos fiscal clearance, RTC clearance, NBI clearance, di ba? Ano pa ba yung mga clearances na hiningi nun? J- Natatandaan ko, mm. nung interview sa PIDEA, no, nung yung panel interview no, ng board, no, Mhm. isa sa mga natanong sa akin is yung nakalagay doon sa NBI clearance. Yung sa NBI clearance kasi, pag wala kang record, no derogatory record, o kaya no Mhm. records on file. Yes. Sa akin kasi nakalagay, no criminal conviction. Ibig sabihin, nagkakaso ako pero wala akong conviction. Kasi Oh, nga, okay. nung nakapasok ako sa PIDEA, bali ang kaso kasi no, 1998, nakapatay ako ng nag-aamok, So, almost 5 years yung hearing noon. Mhm. So, na-acquit ako. Okay. Acquitted ako, no? So, kaya nga kahit sa PNP, hindi ako nag-no na have you ever been charged? O have you ever been administrative charged o criminal charged? Parang gano'n, Mhm. Na nilalagay ko rin, yes. Kasi, drop ako, ganito, ganyan. May SO number yun eh. May Mhm. mga ilalagay ka talaga. Please specify, nakalagay naman doon. Pati Mhm. yung sa criminal, di ba, nilalagay ko naman din yun na Kaya imposible hindi, Alam mo, nagkaroon ng special operation dyan, in special ops nila ako para palabasin na sinungaling ako. Dito pa lang makikita di ba? O yan, tignan nyo, ganyan, ganyan, di ba? Tapos, ang ginawa nila, certified true copy. Xerox lang. Bakit Xerox? Kasi nga, pag Xerox, talagang ito na manufacture, Yeah. Manufactured ito na tapos yun yung just lalagyan lang ng certified true copy para palabasin. Pero hanapin mo yung original, doon tayo magkakaalaman. Yeah. 'Di ba? Okay, bago ko 'to makalimutan, Agent Morales, nakarating sa akin ayon sa ating PA from the DOJ na nabubuhayin daw sa utos ni Liza Marcos at ng Mhm. bangag na gobyernong ito ang iyong mga dismissed cases sa Mhm. DOJ. Gusto ko lang po ipaalam sa iyo ngayon para marinig ng DOJ, di umano ayon sa ating puting ahas na inuutusan si Remulla na buhayin ang iyong mga kasong na-dismiss na para ituluyan kanilang ipakulong o ipaaresto. Ano ang Um, ano mo dyan, sir? Ayan Narinig yung nyo ba yan, sir? Narinig nyo ba yan o first time nyo lang dito narinig? ngayon ko lang narinig yan, Kaya
ang eto yung ano 'no, eto yung reward ko 'no, dun sa pagsasabi ng katotohanan, dun sa trabaho ko nung 2012. Yan yung Yeah, reward. kasi Yan kung yung walang ano weight 'no. ito sir, kung walang weight ito na si Marcos Jr. ay, isang bangag at ikaw nga wala ka namang kinalaman dun, dahil may pumunta lang na impormante, pumirma ka lang, tapos ngayon ito'y nakakagalit, okey? Nakakagalit ito na marinig ko na, Miss Marlica, na kailangan mo sabihin sa taong bayan ito na ang plano ng bangag na gobyernong ito ay bubuhayin yung mga kaso ni Mr. Morales. Alam mo, talagang hindi pa talaga sila ano 'no, hindi pa sila nasiyahan na ipinakulong nila ako 'no, Yun nga, eh. na talagang wala akong ano 'no, wala akong nagagawa na masama, 'di ba? Eto, mukhang mukhang patutulugin lang nila ako sa bahay sa ilang araw tapos eto na naman, pakukulong na naman nila ako. Eh, 'di ba? Ayun, eh, 'no, sabi nga We 'no, aba 'to, well, I know it's, nakakalungkot. Kasi nga mm, eto narinig tayo ng ating libo-libong mga kababayan o milyon-milyong kababayan. Ikaw itong ginawa mo lamang yung trabaho mo. Pero mm, nagkataon na ang sangkot noong panahon na yon ay si Bongbong Marcos o Bongbong Bangag Marcos ay gigigipitin ka at bubuhayin ang iyong mga kaso katulad ng ginagawang panggigipit dito kay Pastor Quiboloy. Kaya nga, itong taong bayan, kahit nasabi mo nga kanina, maganda yung trato sa'yo ng mga senador, eh talagang hindi sila nagpapakampante hanggat ang presidente natin ay hindi, I mean, bangag. Kasi hindi naman magpapapulburon test yan, eh. Never ever siya mm, magpapulburon test. Yung kino-compare ko lang kasi kanina 'no, na if you compare itong si Jinggoy, si Chis Escudero na sinasabi mo na na binisita ka doon, sabi ko, okay 'yun, you know, we appreciate that. Pero ito bigger challenge sa atin lahat na nakarating sa akin na gustong buhayin sa utos ni Lisa, ni Lam, at ni Bangag ayon sa ating PA o puting sa DOJ na papahirapan na naman kayo, sir. Ako bilang isang mm, supporter ninyo, masaya tayo na nakalagwas kayo ngayon. And now, kaya hinuli ko to kasi ayokong masira yung momentum ng ating pag-uusap. Kasi it's really, nakakagalit. mhm. Talagang alam niyo 'no, talagang makikita mo talaga yung kung gaano sila gumawa at, talagang mukhang wala na sa hustong katinuan ano, itong mga tao na ito 'no. Kasi ito yung ano, eh, kung makikita mo ito yung impluwensiya na 'no, ng ipinagbabawal na gamot sa ano 'no, sa isang tao kung ganito yung ginagawa Gagawin nila, nila, yeah. 'di ba? Wala na, kumbaga sa ano, wala na, eh, utak na ng ano 'to, eh, 'no, utak na talaga ng isang ano 'no, isang taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Kasi ang tao kapagka matino ano at nasa hustong pag-iisip, hindi gagawa ng anumang ikapapahamak ng kapwa nila. Hindi ba sila naaano 'no, hindi ba sila naaawa na yung taong pinakukulong nila, eh, may mga pamilyang umaasa, Yeah, yeah. 'di ba? May mga nagmamahal, 'di ba? Kumbaga sa ano, pagka inalis nila ito sa isang sambahayan, eh, talagang kawawa naman yung mga naiiwan sa bahay. Katulad na lang sa'kin 'no, ilang araw akong nakulong at, yung lalaking inaasahan sa bahay nawala pa. Yeah. 'Di ba? 'Di ba nila naiisip na yung mga naiiwan sa bahay, eh, may karamdaman din, na Yun nga. kinakailangan pang dalawin yung nakakulong niyang asawa. Kahit na Yun nga. siya, nanghihina at may sakit, may dinadamang nadara Yu na Yun nararamdamang nga, sakit, eh. Yun nga, Agent Morales, eh. Alam mo kanina masayang-masaya ako. Alam mo, tinago ko lang. Kasi isa ako sa lumalaban ng injustice. Ako mismo ay binibiktima nila. mhm, At maganda yung ginawa sa'yo. Kaya nga kanina pinakinggan kita na pinalaya ka ng mga senador and that's good. And now ito,
ayon sa ating mga informante, ay tatamnan ka na naman nila, ipapabricate na naman nila itong, not the senators, but itong bangag na itong bangag na presidente at yung kanyang asawa. Kasi po, ibabalik ko ulit kayo, hindi lang ako, even ako, may mga fabricated crimes sila na ginawa dyan sa akin. Kaya nga, di ba, hindi ko alam, baka 1 milyon na yung warrant of arrest ko dyan. I don't know. Then yung distressed mother from Turkey, na si Lisa Araneta Marcos din, ang nagpa-extract sa mga bata. So, pare-pareho tayo ng, yung pattern ng panggigipit, panghaharas, panggagawa ng mga kaso, and Pastor Kibuloy. So, nakalaya ka nga, sabi mo, nakalaya ka din. Ito na naman, may haharapin na naman tayo. Ang taong bayan, nalulungkot na naman. Kasi nga, dito sa informasyon na yon, I have to tell you. Kasi, itong mga nagsasabi sa atin na baka reliable na mga ito. I have to tell you, and I have to tell the whole world na, mga kababayan, ito na naman ang plano ni Bangag at ni Lisa at ng kanyang mga kasabwat. Ito ba yung battle cry nila na babangon muli? O ikukulong kang muli? Ayun nga, diba? Agent. Kumbaga sa napaka-unfair, 'di ba? Pinagkatiwalaan sila para mamuno, para sa pagbabago, para sa progreso ng ating bansa, pero mukhang ang ginagawa nila ay maniil ng kalayaan, mang-oppress o mang-api ng taong bayan. So talagang grabe kung totoo man itong ginagawa nila na ito. Kasi talagang kumbaga sa hindi na katakataka dahil nagawa na nila eh. Kung yung kaso, kung totoo yung nababalita na itong kaso na ginawa nila kay Pastor Kibuloy, na matagal na yung kaso na binuhay nila, hindi malayo na gawin nila sa akin ito, sa tulong ng kanilang mga kasabwat. Kasi talagang lahat ng pagkakataon nasa kanila, gawa ng yung executive department nasa kanila yung nasa DOJ. diba? Ang DOJ. Sakop nila, sakop nila. Kaya lahat ng pwedeng lahat ng ahensya na pwede nilang gamitin para makapaminsala ng tao, gagawin nila. Samantala, ako, ang inyong lingkod, nagtrabaho lang. Kasalanan ko ba na mag-addict itong mga ito? Hindi eh. Diba? Yes. Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-addict sila. Hindi ko naman sinabi sa kanila na suminghot sila ng na ikababangag nila. Pero ako, nagtatrabaho lang ako bilang ahente dati ng gobyerno na nagkataon nung panahon na yon, ako yung nakatanggap ng impormasyon. Kaya wag sanang ganoon. Sana Anyway, itigil nila yung masama nilang gawa. Wag ako. Diba? Anyway, nakabantay naman kami, Agent Morales. Si Joey, meron siyang follow-up question. Sabi niya, ni-raise niyo po daw ba kay Jinggoy na since mahilig siya mag-present ng PIDEA ng questionable document na incriminating sa inyo? Yun nga pong special order of dismissal na nawalang proof of service. Dapat sana naintindihan niya kung bakit naghahanap po kayo ng original PDS. Na-erase ko sa kanya. Nung pumunta siya? Nasabi ko sa kanya, sabi ko, sir, di ba naging law student naman kayo? Kaya nasa rule 130 naman yan. Nabanggit ko naman sa kanya yan. Okay. So, bago ko makalimutan, si Ochoa ay dumating doon sa Senate hearing. Tinanong siya yung kung totoo daw ba na siya ang dahilan sa pagpigil nitong dapat na i-raid ng March 11, 2012 na si Marcos Jr. ay nagbabangag at sinabi niya no, lahat ang sagot niya no. Hindi po kayo nabigyan ng chance na maitanong, na matanong ng mga senador na, Morales, sabi ni Ochoa, ano daw, hindi naman daw totoo. So ano yung naramdaman niyo doon na hindi kayo na cross-exam? Yung nga,
Alam niyo sa totoo lang, dapat 'yun nagkakaroon ng ano 'no, 'pag tinanong siya papasagot ako para at least nakukumpleto yung investigasyon. Yes. Kapag isang panig lang, wala, one-sided lang. Dapat 'yan both parties, binibigyan ng pagkakataon, binibigyan ng oras para ano 'no, makapag-ano 'no, makapagpaliwanag, makapag-ano ng ano. Pero 'yun, 'yun nga, ayaw naman nating ano, makikita naman ng taong bayan, kung papaano 'yung naging sistema ng Sabi ni ano, kung nagkaroon ba ng pagkukulang o kalabisan. yeah. Makita naman, eh. Sabi ni News Update, once acquitted, I think yung we're talking about the dismissed cases, ano? Once acquitted, a defendant may not be retried for the same offense. A Opo. verdict of acquittal, although not followed by any judgment, is a bar to a subsequent prosecution for the same offense. Yung double jeopardy. Double jeopardy. So, yung sa iyo naman is dismissed, no? Hindi ka na-acquit, tama ba? Ano ba itong Opo, mga cases na ito? ang ano kasi, ang nangyari kasi diyan sa prosecutor's office, Mhm. yung sinasabi naman nila pagka yun sa korte, sa korte. Ngayon ang ano 'no, yung siguro yung natanggap ninyong ano, na-dismiss yung kaso sa prosecutor's office. So, pupuwede pa talaga na ano 'no, pupuwede pa talaga na magawan pa ng paraan. Yeah. 'Yan, yung ano na Sa 'yan. sabi ni Yayan Yamaguchi, so friends na po ba kayo ni Junggoy pagka next hearing, Sir Morales? Yung pagkakaibigan, pagkakaunawaan, ito po yung ano 'no, bilang tao. Pero sa mga issue po, hindi naman po pupuwedeng magtulog-tulugan tayo, gano'n pa rin po ang posisyon natin. Pagka po ang ano, gano'n pa rin po ang ano, kung sa atin naman po hindi naman po ano 'no, hindi po como ganyan. Ang pinag-uusapan po kasi issue, ang ipinaglalaban po kasi natin dito yung issue, hindi po yung ano. Mhm. May mga nagtatanong ng email ni JM. Mga palagay yung gustong tumulong, i-flash ko lang yung email niyo, JM, ano, may nababasa ako. Yan po ang email ni JM. Okay? Ayan, Expedia Agent, Jojo Morales at protonmail.com. Paki-screenshot nyo na lang.